Ayun, mega love shoutout po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Han Republic of Mindanao, Province of China ni Digong, ang Davao City. Ngayon mga kababayan, meron lang po akong gustong i-share sa inyo na ang mga DDS ay nagpakalat na naman po sila ng peking impormasyon na kung saan ang Okta Research ay isa sa kanilang nabiktima sa pagpapakalat ng peking balita na kung saan ang sabi nga nila na ang Okta Research daw ay nag-research at nag-survey na Okta Research at saka Okta Survey na kung saan sinabi ng DDS na nag-survey daw ito at tumaas daw ang ratings ni Vice President Sara Duterte at tinalo nga daw si Pangulong Bongbong Marcos. So ngayon mga kababayan, naglabas po ng statement ang Okta Research na kung saan ay sinabi nila na fake news daw po at hindi po totoo ang pinakalat ng mga didilis na kung saan sinabi nila na ang Okta Research daw nag-survey at nangunguna daw sa ratings si Vice President Sara Duterte at natalo daw si Pangulong Bongbong Marcos. So ito po statement ng Okta Research na kung saan sinabi po nila na fake news daw po ang kumakalat. Oo, kaya ito nga meron ngang sinasabi dito na mga DDS ang DDS nagipit sa fake news kumakapit. So ito po, panoorin. Pinabulaanan ng Okta Research ang kumakalat na post tungkol sa umanay survey nila ngayong buwan kung saan mas mataas daw ang trust at performance ratings ni VP Sara Duterte kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Okta, wala silang ganyang survey kahit tingnan pa sa kanilang website at official Facebook. So, yun po mga kababayan, napanood nyo naman po na talagang ang mga DDS kapag nagigipit sa fake news talaga kumakapit. Nakita nyo naman po, napanood nyo po, narinig nyo naman po sa balita na kung saan pinabulaanan po ng Okta Research ang mamamayang Pilipino na hindi po totoo na nag-survey sila at tumaas po ang ratings ni Vice President Sara Duterte kasi wala po silang ginawang ratings. Kasi kung gagawa man po sila ng ratings, edi malamang sa mga tumatakbong senador, sa mga tumatakbong congressman at sa mga mayor dapat ang kanilang survey. So bakit kay Sara Duterte lang at kay Pangulong Bongbong Marcos hindi naman ito presidential election? 'Di ba? Midterm election ito. So ngayon mga kababayan, at bukod diyan sa balita na 'yan, ito po mismo ang Okta nagsabi sa isang panayam ng tawag dito, isang panayam ito ng di ko alam kung radio station ba to or TV. Ayan po sabi nila, pakinggan niyo po ha. Hindi ho totoo ang lumalabas na survey na kumakalat ngayon sa social media na nagpagawa ang Okta Research ng survey ng buwan ng Pebrero na mas mataas si VP Sara. Yan ho ay fake news. Opo. At sa mga nakikinig po sa amin, sa atin, sana ho hindi nyo na ipagkalat yan. Naglabas na po kami ng statement sa media at sa amin Facebook na hindi totoo yung mga kumakalat na balita na nalampasan na ho ni VP Sara si President BBM sa trust and performance ratings. Yun lang po. Yun. So kung ano mang makikita nila sa social media na ganito ang impormasyon, hindi totoo ito. So, yun po mga kababayan, dalawa na yan, News 5 at saka yung RPR, Radio Publiko, na kung saan nagsalita din po ang taga-Okta na hinikayat ang mamamayan na huwag maniwala sa pinapakalat ngayon ng mga didilis na kung saan nalagpasan daw ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos ni VP Sara Duterte na kung saan hindi naman daw po sila gumawa ng naturang survey. So ngayon nga mga kababayan, nakakahiya po ito. Totoo lang. Mga desperado, mga desperada, magbalita kayo ng tama. Diba? Hindi yung ipakalat niyo sa publiko na lumamang si Sara. Paano? Ito mga kababayan, hindi po mangyari at wala pong katunayan na si Sara Duterte ay lalamang sa survey
kay Pangulong Bongbong Marcos. Unang-una, simula nung nagkakagulo, no, si Sara at si BBM, si Sara hindi na po gumagalaw. Wala na siyang function. 'Di ba? Simula nung nagretiro siya bilang sekretary sa DepEd, no, hindi na po siya nagtatrabaho. Matatawag pa rin natin siyang vice president, pero wala siyang function. Kaya tatanungin ninyo, ano bang ginawa ni Sara simula nung bumaba siya sa bilang DepEd secretary? Wala. Simula nung binantaan niya si BBM, nung pinatawag sila sa Congress ng patungkol kay kay Sulaika Lopez, simula nun wala siyang function. Kaya paano tataas ang ratings sa survey kung i-survey man si Sara? Wala namang function. At saka wag na kayong mga DDS, wag na kayong tawag dito, wag nyo nang pagpilitan, no, na tataas pa ang ratings ni Sara. Bakit? Hindi na tataas yan. Sa issue pa lang sa confidential fund, no? Sa issue pa lang sa kanya. Lalo na yun, confidential fund, tapos na impeach, tapos sa Kamara ayaw na ng mga kongresista sa kanya. So, kung kayo, tanungin ko kayo mga kababayan, kung ako ang nasa posisyon ni VP Sara, ayaw na sa akin ng Kongreso. Senado na lang ang huling magsesyon kung sasang-ayunan ba siyang manatiling Vice President o hindi. Pero sa 100% na pagka-Vice President niya sa Pilipinas, 50% ayaw na ng tao, ng mga kongresista sa kanya. 50% gusto siya ng tao. So 50-50 siya. Para siyang sinaksak, no, ng 3 beses sa Congress at na-hemorrhage, tinakbo sa ospital na kulang na lang sabihing dead on arrival. Yeah? Parang ganun ang sitwasyon niya bilang Vice President ng Pilipinas. Oo, kasi kung tutuusin, kahit saan kayo mag-survey, maniwala ako kung sa Davao kayo mag-survey, yes, Vice President siya kasi hindi pa naman sinasabi na tanggal na siya. So, mananatili siyang Vice President. Pero, pag dito sa ibang lugar na, sa Visayas at sa Luzon, talagang wala na. Hindi natataas ratings yan. Maniwala ako sa Mindanao, sa baluarte niya, sa Davao, Vice President siya. Pero pag labas na ng Davao, maraming ayaw sa kanya. Huwag niyong pagpilitan kasi ako mismo, taga Mindanao, ako ayaw namin kay Sara. Hindi lahat ng mga nasa Mindanao, no? Kaming nandito sa Mindanao, hindi lahat na nandito ay sang-ayon sa mga Duterte. Kasi hindi naman si Duterte, halimbawa, si Duterte, mayor ng Davao, si Sara, mayor ng Davao, hindi naman siya nakatulong sa amin. 'Di ba? Davao lang ang natulungan niya, Davao City. Pero yung Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, hindi niya natutulungan yun. Kasi may mga politician at may mga LGU din sa lugar na yan. Oo. Kaya, sa labas ng Davao City, maniwala ako na maraming ayaw kay Sara. Pero pag sa loob ng Davao City, yes, tataas talaga ang ratings niya kapag dyan kayo mag-survey. Pero subukan nyo mag-survey sa Cebu at sa Luzon, no? Visayas at Luzon. Doon ninyo makikita. Oo. Batangas, Cavite, Laguna pa nga lang, sinuka na si Sara dun eh. Take note, Batangas, Laguna, Cavite, Parañaque, sinuka na si Sara sa mga lugar na yan. Oo. Yeah. So, halos pare-pareho lang naman kalaki ng Davao City, ang Laguna, ang Batangas, Cavite, Parañaque. Halos sinlaki lang ng Davao City yan. Isinuka nga siya sa mga lugar na yun. Sa Davao City, maniwala ako tataas ratings niya, pero utang na loob naman, mga DDS. Tigilan nyo na yung pagpapakalat nyo ng fake news. Kapag gipit kayo sa fake news kayo kumakapit. Ano to? Okta Research, nagreklamo sa pagpapakalat ng peking balita ng mga DDS. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat. See you next vlog. God first. So huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. At i-follow ako sa aking Facebook page, TikTok account at dito sa ating YouTube channel. Salamat. Bye-bye.